Jester, bigla nga nagkaroon ng pagsabog at dalawang ng mga tao sa harap ng barikada ng mga pulis sa Mendiola, Maynila kanina pasado alas 3 ng hapon. Maya-maya, bulan ng bato na sinabayan naman ng anti-riot police ng water cannon. Pero walang umatras sa grupo ng mga kabataan na nakamaskara, nakasuot na itim na t-shirt. Maya-maya, nakukub nila first defense sa mga pulis. Kinunog nila, nakaharang na bako at walang habas ng bato ng molotov bomb. Kaya napatras sa mga pulis, nakapasok ang mga realista sa barikada. Kaya nagpaulan na ng tear gas ang mga pulis. Muling buwan na nagkagulo, umabot sa Moraita ang batuhan. Marami ang nasugatan na kabataan at mga pulis. Nagkalat ang dugo at mga natirang mga gamit ng mga pulis at mga sasakyan. Napasugod din sa lugar si DILG Secretary John Vic Rimulya para i-assess ang sitwasyon. Nasa 20 realista na mga minor de edad ang naaresto. Ayon kay Secretary Rimulya, na-outnumbered sila ng mga realista pero hindi sila natalo. Pero bago mag-alas 5 ngayong hapon, muli na namang dumami ang grupo ng mga realista dito sa Mendiola. Ibang grupo naman ito na nagmarcha para naman isigaw na umalis na raw sa pwesto si Pangulong Marcos. Jester. Gary, balikan natin yung binanggit mo. Nasa 20 na yung naaresto. Kanina din sa naging panayam ni Cheryl Cosim at ni SS Drilon, kaya Secretary Rimulya nabanggit niya na kung susumahin parang lumalabas na nasa 15 to 17 years old yung mga naaresto. Ngayon ba may update na tayo tungkol sa profile o di ka demographics nitong mga naarestong rallyista dyan sa Mendiola? Jester, kasi pagkatapos nga ng kaguluhan at mga kontrol ng mga pulis ay bigla naman dumating ibang grupo ng mga rallyista na pumasok sa Mendiola. Kaya yung assessment ni DILG Secretary Rimulya hindi siya agad natuloy dahil kailangan nilang barikadahan muli yung Mendiola at gamitin nila yung augmentation team na umabot sa mga rallyistang mga kabataan kanina. Tama ka, Jester, mga kabataan nito, hindi lang 15 years old yung nakita natin na na-aresto, may 11, may 12. At ang pinakamatanda ay 17 years old nga, no? Karamihan nakamaskar ito at nakasuot na itim. At i-assess pa nila kung anong pwedeng mangyari dito dahil karamihan talaga ay mga minor at talagang hindi pa rin natatapos yung pambabato habang nakatayo nga si Secretary Rimulya at nagbibigay ng pahayag sa media kanina, Jester. Okay, so ibig sabihin din, Gary, sa ngayon, sabi mo, merong panibagong grupo na nandyan sa Mendiola. Ano naman yung itsura nila? Kumbaga, kung ihahalin tulad doon sa mga naunang grupo, kaparehas ba nilang nakamaskara, nakasuot ng itim at pawang mga kabataan o completely different group na ito? Ibang grupo na to, Jester. Ito yung maisig group. Ito yung sinisigaw nila ay i-out si Presidente Marcos at i-install si Vice President Duterte. No? Yan yung panawagan naman ng grupo nila. No? So magkaiba na to sa unang grupong dumating. Pero kung tutusin yung mga grupo nag-rally kanina, yung nagprotesta tungkol sa korupsyon, ay payapa naman nilang ginawa yung kanilang pag-rally. No? Nahaluan lang to talaga ng mga kabataan na nakasuot ng itim. At ngayon, muli na naman yatang humalo yung mga kabataan sa grupo na maisog. No? Kaya nagtatakbuhan na naman ngayon dito at nagkakagulo na naman yung mga tao dahil humalo sila at nagkakaroon na naman ng batuhan ng mga oras na to. Yes, sir. Gary, pakibigyan kami ng detalye. No? Anong klaseng batuhan yung nangyayari? Kasi kanina nakita natin, molotov, pillbox, may batuhan ng bato. Diyan, anong sitwasyon ngayon? So, yung sitwasyon ngayon dito ay mga kabataan uli na may mga dalang bato, no? Dahil medyo lumuwag yung depensa ng mga pulis dahil sa bagong grupo na dumating ay humalo nito mga kabataan na ito. Tandaan natin kanina, habang kinokontrol to ng mga pulis ay hindi naman totally na control, no? Tago lang yung iba sa area ng Moraita at nung dumating na nga yung grupo ng Maisog at iba pang mga grupo na nagpoprotesta tungkol sa korupsyon ay humalo na sila, no? Maaaring iba rito nagtanggal lang itim na t-shirt at humalo sila. At ngayon nagkaagulo na uli rito sa gitna ng Mendiola. Nagtatakbuhan ngayon yung mga tao at nawala yung malaking makapal na grupo ng mga tao na nagmarcha kanina rito at ngayon ay batuhan na naman yung sitwasyon at habulan naman ng mga pulis. Yes, sir. Okay, Gary, parang ito nakikita na natin yung live footage dyan nga sa nangyayari sa Mendiola. Pero pwede bang bigyang linaw sa amin paano naman yung ginagawang, kasi kanina sinasabi ni Secretary Rimulya, maximum tolerance, bagamat kailangan nila magkaroon ng kaunting pushback. Ano naman ang ginagawa ng mga pulis ngayon? So ngayon dahil medyo dumami na nga yung grupo ng mga pulis na augmentation team nila, no? Medyo control nila yung area ng Ligarda at area ng Mendiola, no? Unlike kanina talaga na isang defense lang sila. Ngayon medyo kumpleto na sila, no? Yung dalawang area ay nakakubkub ng mga pulis at medyo nahihirapan yung mga nambabato galing ng Moraita, no? Pero patuloy pa rin yung sitwasyon. Mas maraming anti-riot police ngayon dito na nakabantay at pero meron din silang mga pulis na umahabol naman nagmagamit ng mga shield
Pero ito pa rin yung sitwasyon, no? Mga medyo mas naging tensyonado pa rin hanggang ngayon dahil nakahalo nga, hindi na nila malaman kung sino talaga yung realista, kung sino talaga yung nagpoprotesta. Yes, sir. Okay, nakikita natin, Gary, medyo nagkakaroon na nga ng formation yung mga pulis. Pero sa ngayon dun sa video na nakikita natin, parang mahirap pa o hindi pa natin agad nakikita yung mga binabanggit mo nga na mga realista na nanggugulo. Bagya bang humupa yung tensyon dyan ngayon sa Menjola o patuloy pa rin yung batuhan? Sa video natin, Jester, nakita mo lang yung side ng mga pulis. Yung sitwasyon kung saan nagaganap ang batuhan ay dito sa area patungo ng Moraita, no? Kaya dito medyo magulo talaga yung sitwasyon. Kaya mga pulis doon, kung makita mo, yung direction nila ay patungo ng Moraita para naman sumuporta sa mga ginagawa ng mga realista. Nakikita ko dito yung mga kabataan, malapit lang sila, no? Halos 100 meters lang yung pagitan nila sa mga anti-riot police. Yes, sir. Okay, pero ito nakita natin mukhang mas marami na nga yung bilang ng mga pulis. Meron bang estima ng bilang na naging reinforcement ng mga kapulisan dyan sa Menjola? Wala pa akong estimate, pero sa tingin natin, medyo mas marami ito kaysa kanina. Siguro maaaring nasa 500 kung mga pulis na nakikita ko ngayon dito, mas mga fans. Ito, nakikita ko dito sa area naman ng Legarda, yung mga kabataan na medyo maluwag yung defense dito ng mga pulis. Sobrang daming bata na sila, mga bata, parang mga batang tambay lang. Nakita mo, nambabato. Kung saan magip ng camera natin, nambabato yung mga bata. Mga bata na talagang kalaban ng mga pulis dito, no? Talagang yung mga minor de edad, yung maliliit na mga bata. Yes, sir. Okay, pero Gary, andyan pa rin ba si Secretary Remulla? Katulad ng sitwasyon kanina kung saan nakita natin, nandun si Secretary Remulla matapos na magkaroon ng kaguluhan. Sabi ni Secretary Remulla, hindi raw siya alis hanggang hindi natapos yung assessment. Sa ngayon, nandito siya sa area ng Mendiola, no? Malapit sa police station, kung saan bantay sarado rin siya ng mga kapulisan. Kasi kanina, muntik siyang lapitan ng mga realista nung nakita siya rito sa gitna. At kaya medyo itinabit siya rito, no? Dahil medyo mainit yung sitwasyon, lalo na kung makakita sila ng mga personalidad. Yes, sir. Alam mo, Gary, ito nakikita na natin sa video yung ilang mga kabataan na nambabato nga doon sa mga pulis. Pero nakikita rin natin medyo paatras yung kanilang movement, ano? Oo, dahil nga mas marami na ngayon yung mga pulis na nakabarikada, medyo pa-attract yung sitwasyon. Urong-sulong yung ginagawa ng mga kabataan na to, no? Palipat-lipat sila ng pwesto from Legarda, minsan nasa Moraita. So, napaligiran na naman pulis itong Legarda, Moraita area, including to Menjola, yung first defense ng mga pulis na paligiran na nila. At mukhang hindi na maulit yung nangyari kanina. Ito, may nakita tayo ito. Isang babae na aresto, bata babae ito, saka isang lalaki, nabitbit na ng mga pulis. So, yan yung sitwasyon, medyo magulo pa rin, natakatakot pa rin. Nagkaalat pa rin yung mga dugo rito, ano? May fresh ako nakita ng dugo na nagkaalat dito sa gitna. Eto, Gary, panghuling tanong na lang, hindi naman ba nagkakaroon ng conflict yung dalawang rallying groups? Kanina yung binanggit mo na mga bagong rallyista na dumating na nananawagan na pababain si PBBM at etong mga nanggugulo, kumbaga yung mga nambabato. Wala namang conflict. Medyo kanina naging tensyonado kasi magkaiba sila ng sinisigaw. Yung isa anti-Marcos, yung isa naman anti-corruption. At medyo doon nagpang-aabot, kaya medyo doon na rin nagkagulo. Siguro nagkagirian dahil naghalo nga at magkaiba ng sentimento hanggang sa nagkagulo, nagkagirian. Pero ang pagkakatingin natin ay ginamit na shield ng mga kabataan, yung rally na regular na rally nung maisog papunta rito sa Mendiola para makapasok at makapenetrate ulit sila rito sa gate ng Mendiola. Yes, sir. Okay, Gary, patuloy nating aantabayanan ng sitwasyon dyan sa Menjola. Mag-iingat kayo. Maraming salamat. Live mula sa Menjola, Gary De Leon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.